Siguro akala ninyo, no? Yung pagpapakalat nyo nung pulburon video, mga boss, ay makabubuti sa inyo. Siguro, ang iniisip ninyo, paglabas nitong pulburon video na to, yari si Bongbong Marcos Jr. Babagsak ang tiwala ng taong bayan kay Bongbong Marcos Jr. Hindi ho ganun, mga bossing, ang nangyari. No? Unang-una, halata yung video ninyo. BO-BO na lang ho o mahina ang kukote nung maniniwala dyan. Ewan ko kung si Marcoleta humina na din ang ulo. No? Para sabihin niya na magpa-drug test ang ating Pangulo. Oh. Para po masabi natin na siya ay naniniwala doon, sisigaw siya ng magpa-test ang ating Pangulo. Ilang beses na akong nagpa-test ang ating Pangulo? 2 beses na. Di ho ba? Hindi pa ho ba sapat yun? Oh. Kaya alam naman natin na si Marcoleta talagang dugong DDS yan, mga kababayan. Kaya ganyan na lang. Una, humanga ako dyan sa tao na yan. Pero ngayon po, yung mga banat niya, ramdam natin yung pamamangka sa 2 ilog, ay, sabi ko, hindi uubra yan sa mga BBM supporters. Hindi uubra yan sa mga vloggers na sumusuporta sa Pangulong Bongbong Marcos. Ramdam yung pamamangka sa 2 ilog, yung ganyang estilo po. Akala ho nila, mga kababayan, paglabas ng pulburon video, babagsak ang popularidad ng Pangulo, tatabangan ang sambayanang Pilipino sa Pangulo. Mukhang baliktad ang nangyari. Ano po? Yung mga maisog ninyong nangyayari ngayon, sa tingin nyo po ba may naging dulot na maganda? Yang inyong pulburon video, yang peking pulburon video ninyo? Anak ng tinapa, nahahalata at nakikita ngayon ng taong bayan na tinatabangan sa inyo. Oh, bakit ho? Tingnan nyo nga yung mga maisog ninyo, basketball court na lang po. Hindi nyo pa mapuno. Eto ho, nangyari ho, pagkatapos nung mga ipinalabas nilang mga pulburon video, mga kababayan. Oh. Mas lalo hong kumukonte yung tao na uma-attend ng mautog nila. At take note, kawawa naman itong mga to. Ano po? Oh. Nakakapagod yung ginagawa ninyo. Biruin mo pupunta kayo ng Tacloban. Taga Davao din yung a-attend sa mautog. Bakit hindi na lang sa Davao? Pupunta kayo ng Cagayan de Oro. Taga Davao din yung pupunta sa maisog ninyo. Nakakapagod yung ginagawa ninyo, Ginagawa nyo yung katatawanan ang inyong mga sarili. Kaya kayo pumunta sa isang lugar para malaman, no? Kung ganoon ang suporta, kung gaano karami ang suporta ng mga tao doon sa lugar na yon sa inyong ipinaglalaban. Sa mas madaling salita, sa inyong maisog o mautog. Diba? Para maipakita sa taong bayan, eto taga Cagayan de Oro, sumusuporta sa maisog. Kaso, buko kayo Nagrereklamo yung ibang mga kasamahan ninyo. Ang mahal naman ng ticket. Kagaya na lang doon sa Tacloban. Ang mahal naman ng ticket. From Davao to Tacloban. Di buko kayo na kayo-kayo lang din ang nagsisi-attenan at nagsisipunta dyan sa mautog ninyo. Paano pa kaya kung yung mga taga Davao na yan napagod na kakapunta? Napagod na. Dahil wala Puro kalokohan lang ang nangyayari. Puro paulit-ulit lang ang nangyayari. Panay lang pababain si Bongbong Marcos, bangag si Bongbong Marcos, nasaan ang 20 pesos na bugas? Paulit-ulit. At yung 20 pesos na bigas ninyo, malapit na tayo dyan. Dahil po ang ating Pangulo ayan, meron ng 29 pesos na bigas mga kababayan. Hindi pa nga lang ganap na talagang 100%
umiiral ho, no? Kasi Biyernes, Sabado, Linggo lang po pwedeng bumili pansamantala. Pero nakikita mo naman, sabi nga ni Ping Lacson sa lahat ng naging pangulo, si Bongbong Marcos lang ang nakitaan ko na talagang ginagawan niya ng paraan na bumaba ang presyo ng bigas. Dahil bakit daw ho? Ang mamamayang Pilipino, kumbaga, niyakap na natin yung umaga, kanin. Tanghalian, kanin. Hapunan, kanin. Yan. Di ba? Kaya ang ating Pangulo naman po, mga kababayan, talagang sinisikap. At yung mga politiko po, mga bossing, nakikita po nila ang pagsisikap ng ating Pangulo. Miski po tayo. Kaya lang, syempre, sa kampo ng mga DDS ay hindi ganyan yan. No? Hindi natin pwedeng papurihan ng ating Pangulo. Kasi bakit? Magmumukhang walang ginawa ang dating presidente. Although merong pangako na 7 pesos, kumbaga parang laway-laway lang ho yun, mga bossing. Tipo ho bang Maharlika style, vlog tayo, lahat ng sasabihin nating paninira, laway-laway lang. Kumbaga, sinabi lang, 7 pesos na bigas, gagawin natin. Yun lang yun. Wala na yung kasunod. Baka pagbabaho ng entablado kung saan niya sinabi yun, wala na. No? Nalimutan na agad. Kaya, wag po tayong aasa doon sa mga ganun ho, mga kababayan. Okay? Di ba? Tingnan nyo ho. Ano nangyari sa inyong maisog? Akala ko ba, yung sigaw ni Maharlika na, nako, ayan ho, kakaunti na lang ang naniniwala kay Bongbong Marcos. Isang araw, bababa na ito. Magugulat na lang tayong mamamayang Pilipino na si Bongbong Marcos, wala na sa kanyang posisyon. Bumaba na, pinatalsik na ng taong bayan. Yung may balbas, dyan sa mad ninyo, MAD, Marcos alis dyan. Anak ng tinapa, ano nangyari doon? Akala ko ba mag-e-EDSA kayo at milyon-milyon ang pupunta sa inyo? Kayo, niloloko nyo kami Umaasa kami na merong milyong-milyon na pupunta sa inyo doon sa EDSA. Yung pala, ang nakita lang namin si Morales. Si Morales na may hawak na asaan ang 20 pesos na bigas? Nasaan? Yun lang ho, mga kababayan. So sa madaling salita po, mas nakalala pa sa kanila yung pulburon video na yan. Dahil po, miski po sa labas ng bansa, no? Hindi ho pinapaniwalaan. Siguro, yung mga naniniwala lang po, mga bossing, wala. Yung sa mga OTAP vloggers nila, yung mga naniniwala dyan, 100% ako, dahil sa views. Ano po? Yung mga OTAP supporters naman, na mga OTAP viewers naman nila, mga kababayan, bakit naniniwala? Nabulag na ho, mga kababayan. Nadala na ho ng poot at galit. Paano? Pinagtataniman ho sila ng poot at galit. Kulang na lang, taniman din sila ng mura para sila, kada magsasalita, merong mga PI. Yan naman po yung gusto niyang mga yan. No? Yung gusto niyang mga yan, yung makakarinig lang ho nung malulutong na PI. PI ka! PI ka! PI ka! Okay na po sa kanila yon. Sigawan na sila yon. Mabuhay Duterte na po sila noon, mga kababayan.